Kung minsan, sinasakripisyo mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ngunit ang totoo, hindi ito talagang mawawala sa buhay mo. Binibigay mo lang ito sa iba para sa kapakanan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ako si Carla Posadas, laking probinsya. Wala akong nakagis ng ama sapagkat iniwan niya kami upang makipagsapalaran sa lungsod. Subalit, mula nung umalis siya, hindi na siya bumalik. Sa kabila ng lahat ng to, pinalaki ako ng aking ina na puno ng pangaral at pagmamahal. At ngayon, ako at ang aking ina ay maharap sa isang panibagong buhay. Isang panibagong buhay sa lungsod. Sa aking pagpasok sa 3 taon sa mataas na paaralan, namayani sa aking puso ang kaba, sapagkat alam kong marami akong haharaping pagsubok sa buhay. Laking pasasalamat ko at nagkaroon ako ng mabuting kaibigan sa katauhan ni Dayan. Iba siya sa lahat ng nakilala ko, sapagkat tinanggap niya kung ano man ang meron ako. Minsan, habang naglalakad kami ni Dayan, nabangga namin ng isang babae. Hindi ko siya kilala, ngunit alam kong hindi siya karaniwang estudyante na tulad ko, sapagkat maganda siya at mukhang mayaman. Sinubukan namin humingi ng paumanhin, ngunit nagalit pa rin siya sa amin. Kinabukasan, mayroong 2 lalaking lumapit sa amin. Nagpakilala ang isa sa kanila at ang pangalan daw niya ay Lance. Dahil sa pagiging palakaibigan ko, pumayag naman kaming kaibiganin siya. Mula na makilala ko si Lance, alam kong siya ay magiging mabuting kaibigan. Palagi ko na rin siyang nakakasama. Ngunit, lingid sa aking kaalaman na ang babaeng nabunggo ko ay may lihim na pagtingin sa kanya. Siya ay si Karil. Naikwento sa akin ni Dayan na isa siya sa sikat at sosyal na estudyante sa aming paaralan. Marami na rin ang nakapagsasabi na mahirap kalabanin si Karil. Palagi raw niyang kasama ang kanyang mga kaibigan na kapong mayayaman at sosyal din tulad niya. At isang araw, habang magkasama kami ni Lance, nakasalubong namin si Karil at nangyari nga ang aking Dahil sa ginawa niya sa akin, tila namuo ang galit ko sa kanya. Subalit, alam kong di naman niya kasalanang magalit sa akin. Kaya't pinigilan ko ang sarili. Minsan, nakita ko si Karil na nag-iisa at tila umiiyak. Nilapitan ko siya at kinausap. Sa kanyang pagkukwento, masasabi kong mas nakilala ko siya. Biglang nawala ang aking pagkagalit sa kanya at naunawaan ko ang kanyang pinagdaraanan. Mula nung araw na yun, nagdagdagan na ang aking kaibigan at iyon ay si Karil. Humingi siya ng paumanhin sa lahat ng kanyang nagawa sa akin. Naisip kong lumayo na lang kay Lance. Alang-alang kay Karil, mas mahalaga para sa akin ang aming pagkakaibigan. Isang araw, isang pangyayari ang naganap na mistulang nagpaalala sa aking ama. Nakilala ko lamang ang aking ama sa litratong nakuha ko sa aking lola. Sanggol pa lamang ako sa litratong iyon. At iyon nga, ang nakita kong litrato ng daddy ni Karil at ng aking ama ay iisa. Alam ko siya talaga yun. At dito ko naman ang galing. Tawan mo nga ako! Ano na yan? Gawin mo na lang para sa akin. Pag-ibilang yan. Talagang mayroon sa akin yung kaya ko natin sa'yo. Hindi ba naman na yung tatay ko? Magkakatiswin tayo. Sa mga nagdaang araw, aking napagtanto na mas mahalaga ang pagkakaibigan namin ni Karil. Hindi naman namin ito kasalanan, kung kaya't walang dahilan upang siyang aking mapagbuntunan ng aking galit. Nangyari na ang lahat at isa pa, kapatid ko siya. Kailangan namin ng isa't isa at iyon ang pinaka-importante sa lahat.
heart when nobody else cares. You're my solid ground when the world around me falls. The hand that I grab to help me stand tall. You've been here through it all. You're the only one that gets me, gets me. You're the only one